Pasensyahan tayong sinagot nitong si Joel. Wala daw kwentang babae itong si Pinky. O bakit? Bakit mo naman nasabi yun? Kung walang kwenta, apat ang anak natin, naging apat, tapos wala pa akong kwenta, may trabaho. Kasi sa'yo. Ano yun? Eh yung, Sandali lang. Bakit mo nasabi yun? Ang tagal ko na talaga nagtiis sa kanya eh. Bakit? Ano mo, pag, halimbawa, nagbibiyahe. Pagdating ko lang wala akong pera, hindi ako papansinin Wala kang nagiging pasahero buong araw? Hindi, sa dami namin. Sa agawan kayo ng pasahero. Oo. dahilan lang niya yan. Pero, may pasalubong ka kay Arlie. Sa anak mo, wala. Gumagawa ka lang ng paraan. Alam mo kasi, Joel, kung talagang hirap na hirap ka at walang panahon sa'yo, itong si Pinky, bakit umabot sa apat ang anak niyo? Oh, siyempre, pag Paano mo nasabing wala siyang kwenta? pag nagbibigay mga ako ng pera, siyempre, mabait siya sa akin. Natural. Dahil tinuog mo kami ng kapatid. Alam mo ba ang pinagdaanan ng mga anak mo nung nawala ka? May mga araw na hindi sila nakakakain. Hindi niya po yun alam kasi nagpasarap silang dalawa, nagpakasarap silang Ang mga dalawa. anak mo, Tulak sa akin, di ba ikaw? Sinukanta ka nga magtulak. Nakatake. Batid ko. Sabihin yan mo. ka na naman, nagsasalita ka na di mo Yung utak mo, ilagay mo sa ulo mo, huwag sa paa para makaintindi ka. Kawan mo ng asawa to, pumunta ka niya. Ito pagsabihan ko, buang ka pala, buko ka. Anong gusto mo? Ha, sabihin mo. Square tayo dalawa? Oh, okay. Square kami dalawa? hindi po, wag po. Oh, walang gambihan. Wag po. Tutukan tayo. Wag po. Upo po kayo. Joel, kailan mo huling nakita ang mga anak mo? Nung lang, ito lang to, Papaalala ko sa'yo. Noong 2009. Nung Ondoy. Makilala pa kaya niya ang ating susunod na bisita? Tawagin na natin si Ivan Sokgang. Pasok! Oh! Tatay mo yan! Tatay mo yan! Masisisi mo ba siya? Sinong tao yung magsisi? Magsisi nito. Kaya bakit sukmakin ko? tagal na. Tao na yan. Ilabas mo yun sa kanya. Ilang taon ka na, Ivan? 22 po. 22. Anong naaalala mong huling pag-uusap ninyo mag-ama? Hindi po gaano kami nag-uusap na kasi lagi akong malayo sa kanya eh. Kasi minsan laging nakikita ko sila nilatitan, laging nagaganon nga ako. Ikaw ba ang nakakita? Minsan kami lagi nagsusumbong na lang ko kami kay nanay pero hindi siya nakikinig sa amin kasi ayaw niya nga maniwala. Anong pinakamasakit nung mawala ang tatay mo? Naalala ko lang yun yung pag may dala siyang pasalubong, akalain namin sa amin, yung pala kay tita ibibigay. Mas, pag kumakain sila, siyempre, nandun lang kami sa gilid eh. Sarap ng kain nila kami, gutom na gutom eh. Marami rin yung nanunok sa amin dahil tatay mo nga, ganun, pati kapatid ng nanay mo, ginanon. Nandito ngayon ang tatay mo. Malamang marami kang gustong sabihin sa kanya. Marami ho. Ano yung mga gusto mong sabihin sa kanya? Hindi ko lang rin matanggap bakit si tita eh. Si tita pa bakit? Anong nararamdaman mo ngayon nakikita mo siya at malamang ngayon mo lang ulit nakita ang iyong tiyahin? Wala po akong masabi. Grabe. Sa palagay mo, may pag-asa pang maayos ang pagtingin nyo sa relasyon nyo sa tatay ninyo? Tingin ko wala na ho eh. Kahit katiting po. Kasi iba yung ginawa niya ho eh. Talagang para sa akin, walang kapatawaran yun. Ivan, alam mo bang may kapatid ka? Hindi ho.
sa tiyahin mo, anak din ng tatay mo. Ilang taon na siya? Po. 3 years old. Matatanggap mo ba siya? Pinsan mo na kapatid mo? Para sa akin, walang kanilaman yung bata. Pero, hindi ko mapapatawad yung dalawa. Nailahad na natin ang buong kwento. Nakita naman natin ang sakit na dinadaanan ngayon ng mga bisita natin. Sana nga, sa pag-uusap kasama ang ating trio, sila ay matulungan. Kung sakasakaling ang pinangangalandakan nga ng kapatid mo, legal siya, huwag na lang kayong guluhin. Diba? Pangit yung ano. Pero kung makakahingi ka ng sustento para dun sa bunso mo, bakit hindi? Para sa akin, sabi nga, masakit mang malaman ng katotohanan eh. Nandun na ang katotohanan ng makapagpapalaya sa kung ano man ang damdamin. Galit po. Matapos ng pag-uusap ng ating trio at ng ating bisita, ano kaya ang kinalabasan, attorney? Napaka-sensitibo nitong naging istorya ng ating mga panauhin ngayong umagang ito. Dahil paano kaya natin ipapatanggap sa mga bata na ang relasyon nila sila'y magkakapatid and at the same time, yung anak ni Arlie at Joel ay pinsan din nitong nandito sa side ng puti. Ang sa akin lamang ay ihanda ni na Ivan ang kanilang sarili sa lipunang ating kinabibilangang mapanghusga at mapanglait sa kapwa. Alam mo, Ivan, yung sinabi mo kanina na huwag na lamang sanang gawin ng tatay ko sa aking tita yung ginawa niya sa amin. Isang positibong pananaw sa kalagayan ng isang murang gulang na isang bata. Na bagaman hindi ka handa ngayon na patawarin pa ang iyong ama at hindi kita pinupwersa ron, yung inisyatibang yon ay magdudulot ng positibong bagay sa iyo later on. Ang importante, huwag kayong paapekto sa naging karanasan ng inyong magulang. Kung ano man ang naging karanasan ng inyong magulang, kung may naging pagkakamali ang inyong ama sa nangyari sa buhay nyo, huwag yung pahintulutang maapektuhan kayo, kundi ang kailangan katatagan ninyong magkakapatid. Yun lamang. Maraming salamat, attorney. Doktora? Alam mo, malaki ang impact nito. Nataon lang na napaka-positibo nitong si Ivan na sabi niya, ayokong mangyaring ginawa ng tatay ko sa amin. At kung gagawin din niya yon sa aking tiyahin, hindi namin papayagan. So sana, kung maiintindihan nyo yung nararamdaman ng mga nandito sa puti, alam nyo ba, Arlie, na lahat silang tatlo, gusto kang patawarin, gusto kang tanggapin. Lahat silang tatlo, kayang tanggapin ang inyong anak. Pero isa lang ang pakiusap, huwag mong pagmalaki kung anong nangyari sa'yo. Kasi magmula kanina, ako ang kasal, akong ganun. Yun lang ang pakiusap ng kapatid mo. Tama na yun. Tatanggapin na namin kung ano nangyari sa amin. Kaya sabi ko, huwag mong sasabihin na ito tinadhana na magkaganyan. Kaya nyo pang bumangon. May pagkakataon pa na kayo, talagang pag magsusumikap kayo, makakalimutan lahat yan. Dahil kasi kaya niyong bumangon na hindi niyo iniintindi yung mga nakaraan. Kasi dito kayo sinusubok para maging matatag na tao. Yun lang po. Maraming salamat, Doktora. Father? Inamin naman po ni Arlie at saka ni Joel ang kanilang kasalanan. At nakikita ko pong sincero po sila dahil sa taon 1998 ay sila po ay nagpakasal. So sinabi nila na ikumpisal po nila ang ginawa nilang kasalanan. Okay, totoo, nangyari na nangyari, nagkasala na kayo. So ito po ay ibaunin nyo sa limot ang lahat na ito. Ang nararapat na lang natin gawin ay gumawa kayo ng paraan upang kapatawad kayo. Itong ina mo, Arlie, at itong kapatid mo sa nasaktan.
At para dito naman, alam ko, mahirap tanggapin ang lahat na ito. Ika nga ay hindi nila mapatawad. Pero, sasabihin ko sa inyo, na kung kayo'y naglilibing, ang inililibing niyo'y patay. Diba? Ngunit kung kayo'y naglibing ng galit sa puso nyo, hindi patay yun, buhay yun, na unti-unting kumakain sa inyong kaluluwa. Dahil pag nakikita nyo sila, parang nabubuhay na rin, buhay pa rin yung galit na yon. Kaya po napakahalaga po ang tinatawag nating forgiveness. Pagpapatawad. Tayo rin dapat ay magbigay ng patawad, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Salamat po. Maraming salamat, Father.